Hello, magandang araw sa inyong lahat, no. So, may nag-content ako kanina regarding dun sa pag-interview ni Nico David. Alam mo, sometimes napapansin ko sa mga wag niyo ilahalo yung emotion nyo sa pag ah, sa pagkakaroon ng galit do sa tao. Alam mo yung isang word na nasabi ko na nagalit, no. Wag naman natin kitiran yung utak natin. Nasabi ko kasing matalino si Nico David. So most of you, mga fans ni Makagago at nakikinig din kay Kayo, nagalit sa akin na halatang hindi mo kilala si Nico David. 'Di ba? Hindi matalino daw. So ang argument kasi ah paano na hindi naging matalino si Nico David dahil deceiving? Kasi ano yung proof na hindi siya matalino para sa inyo? Dahil nagsinungaling siya? Magkaiba yung sinungaling, yung nandi-deceive sa hindi matalino. Ayoko sabihin bobo ha, kasi 'di ba? Yung bobo kasi ano lang 'yun parang expression lang 'yun kahit naman bobo mo naman. Expression lang yung word na bobo. Kasi yung si Nico David na subaybayan ko yung Victor Magtanggol days pa. May sense naman talaga yung sinasabi niya noon. Tsaka I consider him matalino talaga. Lang talaga, nasira lang siya dun sa siguro kinain ng sistema or wag niyo kong aawayin sa mga ganon. Kasi sabi ko naman, naman yan teacher kasi yan Wala naman sigurong hindi matalino na nakapasa ng board exam. Ito particular to, no, may nag-comment kasi sa akin dito. Pinin ko si Ma'am or Sir ba ito? Pero babae yung name Sabi gano'n ni Ma'am or Sir, first time kong may narinig na nagsabi na matalino si Nico David. Na-amazed ako, ha. Anong specific na pangyayari na napakita niya na matalino siya? Mukhang hindi mo ata kilala si Nico David. Natatanong mo pa nga kung sumasakay lang ba si Nico David, di mo nga siya kilala. Hindi. I mean, yung pakikisakay, kahit ako, pag may topic, di ba, katulad kay Guanzon, yung nakikisakay, halos lahat naman ng vlogger, ganon, na nakikisakay, pag may issue, hindi yun, pag nakisakay, hindi na matalino. Paano sila Attorney Libayan na pinapanood mo? Sila Kayo, may issue, nagko-comment sila. Hindi na ba matalino yung mga yon? Ano ba, sir? Ang babaw mo. Binabasa ko dito, katulad nito si Sir Bombi. Agree, deception lang naman ang nagagawa niyan. Deception. So, yung pagkakaroon ng deception, hindi ka na matalino nun. Kailangan mo ng ganito bago ka man decept ng tao. 'Di ba? Kailangan mo ng utak dahil kung hindi ka matalino, wala ka maluloko. Well, may tinatawag na bobo pag na-booking mo na ang bobo mo naman. Siyempre, yun, expression yun 'Di ba? Kahit politiko, ang bobo naman ni kung sinong politiko 'yan 'di ba si Leni Robredo nga noon during sinasabihan din bobo. Kasi yun expression yun 'Di ba? Sabi kong ganun dito sa kanya hindi naman ako nakikipag-away dito. Victor Magtanggol era ko pa napapanood yan. Kasi nga, witty siya noon. Nakakatawa yung niya, 'di ba? Saan mo nakita na hindi siya matalino sa debunk ni Kayo lang? Magkaiba ang hindi matalino sa sinungaling. Sabi kong ganun. Teacher yan si Nico David. Wala naman sigurong teacher na hindi matalino. Ikaw naman, maging objective tayo, kako. Hindi porkit galit ka, dinidiscredit mo ng credentials ng tao. Tapos, sabi niya sa akin, hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng teacher ay matalino. No! Tagapagturo yung mga yan 'Di ba, min? The fact na na magtuturo ka tapos hindi ka matalino, ano ba? Nilalamon ka lang ng galit mo kay Nico David. Kay Sir Nico David. Ako tutol din ako sa kanya, pero sana magkaroon tayo ng ng maging objective tayo. Hindi porkit galit kayo do sa tao, yun nga katulad ng sinasabi ko, discredit mo na lahat ng niya, ng anong tawag dito? Ng credentials niya.
Mahirap pumasa sa board exam. Ako nga muntik na akong bumagsak sa nursing eh. Yung pre-board namin, alam mo ba, bagsak ako nun. 'Di ba? So bobo ako. Mahirap naman talaga, pero siya hindi ko alam kung anong history niya. Mahirap pumasa sa exam, baka akala mo. 'Di ba? Ah, hindi lahat ng teacher ay matalino, kaya nga andyan ang PRC to determine kung pasok ka sa national at international standard ng kakayanan matalino. Last time I check, sa mga let passer at PRC record, walang license ang taong yan as a teacher. So anong sinasabi mo na credentials? Pwede kang magturo but that doesn't prove anything. Ano pang saysay ng board exam, sabi niya. There are also no record na nag-practice si Nico David. Anong nilalaban mo, yung PRC ID na nilabas niya? Saan ka mas maniniwala? Sa PRC? Okay, trust me bro. Kahit ako ang daling mag-edit na kunyari may PRC license ako, ang dali naman i-check kung totoo. Chinek ko! Ayan o. Nico David. Ito yung sinasabi mo, di ba? Na nilabas niya. Chinek ko dito. September 2008 let passer. Ayun yan o. Salvador Nicolas David. Andun siya. Alberto, ito mukhang A itong tinakpan niya eh. Middle name niya eh. Paano yan ngayon? Kasi siguro hindi ka lang marunong mag-check dun sa PRC. Ayan yung lahat ng David sinearch ko eh. Yung sa portal kasi ng PRC, sinubukan ko kanina, komplikado talaga yon. Ayan, paano yan? Di napahiya ka ngayon. 2008 siya pasado. Ang argument mo, hindi siya yan. Di ba? Yung Salvador Nicolas, meron pa bang ibang Salvador Nicolas David? Di ba, men? Ayan o, galing PRC na yan. Philippine Board Exam Results pala. Hindi sa mismong PRC, pero kinasabot niya itong na to? Di ba? Sometimes kasi iisipin natin eh. 'Di ba? Actually, hindi lang naman so meaning by using your logic, kapag ka hindi nag-PRC, hindi na matalino sa'yo? Ganun ba? Pwede ka rin naman magkaroon ng PRC. Katulad ko, hindi ko naman pinractice yung pagiging nurse ko eh. Pero may PRC license ako. Hinayaan ko na nga lang kasi hindi ko gusto yung Paano kasi itatrust? Sinabi na nga ng PRC, ayan o. So 2008 let examination passer Salvador Nicolas David. Kahit si Makagago, sinabi niya naman yan. In-acknowledge din naman ni Makagago yan eh. Hindi ka lang nakikinig. Uto-uto? Kasi sabi mo dito, uto-uto ako. Kay Norman, di ka nagpapato, pero kay Nico, uto-uto ka. Kung nandeceive man si Nico David, di binabalidate mo matalino yung tao. Kasi hindi naman makakapang-uto yan kung bobo yan eh. Diba? Si FLM, may talino din yun. Kaya nga Chief Justice na nun eh. Pero hindi ko sinasabing pag naloko ka ni FLM, bobo ka. 'Di ba? Magiging bobo ka lang kung halimbawa, alam mo na yung totoo, ipipilit mo pa rin. 'Di ba? Ngayon, hindi ko na siya ma-replyan eh. Sinabi ko, ayaw nang pumasok na itong hindi ko alam kung bakit. Anyway, proceed tayo. Now, yung 'di ba may issue paano siya nakabalik daw ng Sheraton si FLM. Paano siya? Ako hindi ko rin alam kasi may paulit-ulit ng tanong sa akin eh. Humahagilap pa ako pero ang sabi ni Food Genius last live ko, nahilot daw ni Mr. M. May nagtatanong naman,
So dahil ganun ba, ah, ibig sabihin hindi totoong ban siya. Totoong ban siya. Ban siya. Kaya lang nahilot daw ni Mr. M. Ano ang proof na totoong siya, ban siya? Tama ha, dito sa video na to, sinasabi niya kasi dito, tanggap niya na na hindi na siya makapag-casino nung time na yun Tingnan mo ha. Dito sa video na to, nung November 17, Boss Epelem, ba't wala ka na sa casino bigla? Tinigil ko na. Ginunting ko na yung card ko, ayoko na. diba nung time na yan, tinigil niya na daw yun. Ibig sabihin, tanggap niya na hindi na siya makakabalik ng casino. So may bahid ng katotohanan na siya ay naban. Now, siguro nagkaroon na naman ulit ng chance, no? Sa di malamang dahilan, nagkaroon siya ng chance na makabalik doon. Ayun, siguro. 'Di ba? Nakabalik siya doon sa casino. Mukhang tama yung sinabi ni Food Genius na nahilot daw ni Mr. M. Now, ang tanong diyan, anong tanong diyan? Ano naman ang business ni Mr. M? Cable ng ko. Ano naman ang business ni Mr. M? Bakit may pangangailangan siya na ibalik si yung Mr. M, wag niyo nang tanongin sa akin kung sino 'yun, 'di ba? Kasi baka mamaya magsabi ako dito na alam niyo na may hindi magandang maidudulot. At kung sabihin ko man kung sino 'yon, hindi niyo rin naman kilala yung Mr. M. Tinesting ko lang kung ayos pa yung cable. Ayos pa naman. Nagulungan ng upuan ko Yun nga, bakit anong pangangailangan nung Mr. M? Ba't kailangan niya ibalik si Sir Norman Mangusin sa Sheraton? May mga guess ako pero mahirap mag-speculate Pero yung dahil mabababaw kasi yung speculations nung iba na gusto daw ipanalo yung pera, ganun. Hindi. May malalim na doon. May mga nagko-comment kagabi doon sa live ko na hindi ko binabasa. Isa rin yun sa hinala ko. Pero mahirap magsalita So ang abangan natin yung mangyayari, no? Doon sa galit ang mga DDS diyan. Doon sa Sheraton na yon. Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman yung mapapag-usapan natin kasi wag niyo kong aawayin sa mga ganyang bagay. May sinasabi ako na syempre base din yun sa observations ko. Huwag kayo agad magagalit doon sa isang tao. Kasi ang naiintindihan ko naman na galit kayo kay Nico David. 'Di ba? Pero wag niyo namang baliwalain din naman yung ng tao. Hindi rin naman magiging successful 'yan sa sa social media. Nakaabot ng 300,000 subscribers 'yan 'Di ba? Ibig sabihin may naniwala din sa kanya dati noon at para paniwalaan ka ng tao, kailangan mo din naman ng talino. 'Di ba? Maybe sa inyo hindi papasa yung ginagawa niya, no? Pero ito i-comment ko na. Binura niya na yung comment niya na yung sinabi na uto-uto daw ako. Pero ni-replyan ko na. Sabihin na porket na puri lang yung kaaway nyo, 'di ba? Parang mentality ng sa politics Ayoko magsabing DDS Ayoko magsabing DDS pero typical na sa Pinoy yan Pagdating din sa politics, yung halimbawa yung panahon nila Leni Robredo noon, bawal mong purihin si Leni Robredo kahit na abogado yung tao. Hindi, bobo yan. 'Di ba, men? Kahit naiintindihan ko naman yung galit nyo. Kahit ako, di ba, nadismaya din ako nung nalaman ko nagpabayad si Nico David.
Pero wag niyo naman ako restriktuhan dun sa dun sa yung sasabihin ko na hindi lang nag-match dun sa gusto nyong sabihin. Kasi ang gusto niyo mangyari pag galit kayo dun sa tao, kailangan durugin ng durugin eh. 'Di ba? Baka nga mamaya pagka nagkaharap kayo niya ni Nico David, baka ikaw yung walang masabi. 'Di ba? Di bali sana kung si Sir Kayo ka, kayang-kaya mo 'yon. Pero hindi mo rin ba alam yung level mo dun sa tao? Ikaw naman. Anyway, yan lang muna short video lang naman para lilinawin ko lang, huwag kayong magagalit sa akin. Wala namang sinabing masama eh. Magkaiba po ang hindi matalino sa deceiver. 'Di ba? Kasi hindi ka pwede mag-deceive ng tao kung hindi ka matalino. Ang flow kay Nico David ay yung yung prinsipyo niya, hindi yung yung talino. Kaya nasasabing bobo ng iba, yun ay expression lang. Inuulit ko lang ha kasi para maging malinaw eh. Baka mamaya sabihin, bakit sabi nila Kayo bobo daw? 'Di ba? Bakit sabi ni yung bobo kasi expression lang naman yun na na bobo ka. Ang ibig sabihin, may certain topic lang na kasi sometimes yung pagiging bobo kasi ay choice yan. Pero it doesn't mean na bobo ka. For example, ganito pag na yung puso mo, nag-invest ka na ng puso. For example, yung girlfriend mo, ikaw ay, nangyari ito. Ito naman babae, doktora, nung nag-aaral ako sa Fatima. Kasi meron akong suki na doktora dati sa sa Yelo. Nagbebenta kasi ako Yelo sa apartment nun eh. Nung nilapitan ko eh. nangyari yan, doktora siya. Obviously, kung doktora ka, matalino ka. 'Di ba? Wala naman sigurong bobong katulad ng sinabi mo kanina, kailangan ng PRC na para makapasa, 'di ba? So, ano ba 'to? Nahuli namin yung boyfriend niya, na doktor din na may kasama na student ng nursing sa kalalabas lang sa sa motel sa Fatima. Alam niyo yung Fatima kami eh, nag-aaral eh. Sa may monumento yun eh. Ano pa yata nun? Anito pa yata yung Oo, nakita namin doon. Doon sa lumabas. Tapos napicturean na doon sa may Chowking sa harap ng Fatima na nagsusubuan. Pinakita namin kay doktora. Di umiyak si doktora. Hindi, lang yan. Alam mo, in denial siya. Na ganyan. Oo, nagpapakabobo siya, dahil nilatag mo na lahat ng proof. Tapos dumating yung time na hindi na sa amin bumibili ng ng yelo dahil nagalit sa amin. 'Di ba bobo? Siya na ngayon tinulungan. 'Di ba? Pero yung pagkabobo ni doktora, dun lang sa part na yon. It doesn't mean na yung buong pagkatao niya ay bobo. 'Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Kahit ako, sometimes, bobo din ako minsan pag, alimbawa, nakikipagtalo ako dun sa isang bagay na hindi ko nalalaman. Di ba? Bobo din naman ako pagdating dun. Kaya nga, ayokong umano sa sa mag-vlog ng politics eh, kasi wala akong masyadong alam dun. Na-try ko na kasi once yan, yung may maipagtanggol ka, tapos at the end, parang, oo nga, sablay pala. Di ba? Aminado, naging bobo din ako doon. Diba lahat? Mula pagkabata natin, meron naman tayo. Pero doesn't mean na yung specific na bagay na yon ay tumutukoy na sa buong pagkatao mo. Di ba? Ibang-iba naman yung sadyang tanga. Meron talagang tanga yung mahina, pumick up sa lahat ng bagay. Iba naman yun. Meron naman talagang ganon.
'Di ba, na yung ubod ng tanga, yung hindi marunong mag-reasoning, yung simpleng bagay hindi nakukuha, 'di ba? Pero I don't think na isa si Nico David doon. Yung pagiging deceiver niya, oo, pwede. Pero yung kasi, yung banat na wala na siyang karapatan na magkaroon ng mabuti sa kanya dahil galit kayo, mali naman yun. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang pag-uusapan natin. Hinabol ko lang to kasi ang dami nagalit sa akin. Alam kong galit kayo dyan, pero 'di ba? Kung hindi naman damaging dun sa pinaglalaban nyo doon, pwede naman tayo tumanggap ng So yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.